Alleluia, 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 Alleluia. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Tomas na tinuguri ang kambal, isa sa 12, ay hindi nila kasama nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang kamay at may isusuot dito ang aking daliri at hanggang hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran." Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad, kasama nila si Tomas. Nakapinit na ang pinto ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, "Tignan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang aking mga daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na." Sumagot si Jesus, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka ba sapagkat nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakikita." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay kapistahan ni Apostol Santo Tomas, isa sa 12 alagad, isa sa mga pinagkatiwalaan ng ating Panginoong Hesukristo. Pero bago siya maging santo at bago siya maging isang alagad na kinikilala ng buong simbahan, meron po siyang direct experience kay Jesus na lahat alam na alam natin. Hindi ba't isa siya sa mga nagduda na buhay nga talaga ang ating Panginoon? Bakit siya nagduda? Para po maunawaan natin ang Ebanghelyo ni San Juan, meron pong kasaysayan bakit nagdududa si Tomas. Kasi mga kapatid, si Jesus nung pinako sa krus, si Jesus nung siya ay namatay, nasira ang loob ng mga alagad niya. At isa dito si Tomas. Umasa si Tomas na si Jesus na ang manunubos. Siya ang susunod na hari ng Israel. Pero hindi pala namatay. Kaya doong kumalat ang balita, muling nabuhay ang Panginoon. Ayaw maniwala ni Tomas. Bakit? Nasaktan siya. Ayaw na niyang umasang muli. Kaya makalipas ang 8 araw, ano po ang nangyari? Nagpakita muli si Jesus at ang kanyang sinabi, unang-una, sumainyo ang kapayapaan. Hindi niya unang sinabing, "Hoy, Tomas, maniwala ka. Ito yung butas na hinahanap mo sa kamay ko tsaka sa tagiliran ko. Ipasok mo yung daliri mo sa butas na ito at ipasok mo ang iyong kamay. Maniwala ka." Hindi sinabi ng Panginoon yon. Bagkus ang sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Tomas, maniwala ka. Mga kapatid, sa pang-araw-araw nating buhay, para po tayong Tomas.
Madalas tayo nagdududa kapag hindi pinapakinggan ng Panginoon ang dasal natin. Madalas tayo nagdududa kapag yung mga hinihingi natin, hindi binibigay ng Diyos. Madalas tayong hindi naniniwala sa Diyos kapag puro na lamang pasakit at problema ang hinaharap natin. Panginoon, wala na pong ginhawa. Lahat tayo, Tomas, na palaging nagdududa sa Panginoon. Pero mga kapatid, lagi nating tatandaan, ang pagdududa ni Tomas ay hindi kawalan ng paniniwala. Ang pagdududang ginawa ng apostol na ito ay pagpapalalim ng kanyang pag-unawa at paniniwala sa Diyos na kanyang sinasampalatayanan, sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. At tayo din mga kapatid ay ganito, tinatawag ng Diyos na palalimin ang ating pang-unawa at pananampalataya upang tayo tunay na maging lingkod niya, upang tayo maging tapat sa harap ng Diyos sa kanyang kaharian. Kaya nga po parang tanong po ito sa ating lahat Kapag ba hindi binigay ng Nazareno ang dasal at hinihingi mo, hindi ka na babalik sa simbahang ito? Kapag hindi ba dininig ng Nazareno ang hinihiling mo at hinihingi mo, makapasa ka, gumaling ka, mabuhay ang isa sa pamilya at mahal mo, hindi ka na magdadasal, hindi ka na maniniwala sa Diyos. Mga kapatid, hindi dapat pagdududa at hindi dapat ang sarili ang nangingibabaw sa atin. Tinuturuan din tayo ng kapistahang ito ni Santo Tomas. Ang lahat ng ito'y wala sa kapangyarihan ng tao. Kaya bakit mo pagdududahan ng Diyos kung siya'y lubhang makapangyarihan para tayo lalong magkaroon ng pananampalataya, paniniwala sa Kanya? Mga kapatid, ito po ang tinuturo sa atin ng Diyos. Ito po ang tinuturo sa atin ni Kristo Jesus. Magduda ka man sa Diyos, pero wag na wag mawawala ang iyong tiwala at pananampalataya. Hindi man dininig ng Diyos ang hinihingi natin, dahil merong mas magandang ibibigay sa iyo ang Diyos na hangad niya para sa iyo. Huwag kang magduda. Manalig ka. Pagkaroon ka ng malalim na pananampalataya at paniniwala. Kaya po mga kapatid, sa pagkapatuloy po ng ating banal na pagdiriwang na ito, sa ating pagtanggap ng banal na Eucharistia, tularan natin si Santo Tomas nung makita niya ang Panginoon. Ito ang kanyang sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Ito sana ang dasal natin araw-araw. Hindi man dinggin ng Diyos ang dasal natin, dinggin man niya ito o hindi. Ito ang paulit-ulit nating sasabihin, Panginoon ko at Diyos ko. Panginoon ko at Diyos ko, iligtas mo nawa ako sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.